Narito na ang wakas ng mundo. Sa Heras pa. Sinabi ni Jung Minjun habang pagod, huff-huff. Buwisit saan ba napunta yon? Biglang may naramdaman si Jung Minjun na masama. Nang magbago ang kanyang paningin. At sinabi niya, hindi. Habang pinagpapawisan si Jung Minjun at sinabi sa kanyang sarili, napakatagal ko nang naglalakad sa labas, lumampas na sa threshold ang aking infection level. Simula nung lumabas ako para ilunsad ang drone, ilang oras na ba? 3 oras. O 4. Biglang tumingin sa kanya ang isang matandang zombie. At sinabi nito, "Kyuk." "Kyuk ni." Biglang sinaksak ni Jung Minjun ito sa baba. Sinabi ni Jung Minjun sa kanyang sarili, kailangan ko siyang hanapin. Kailangan ko siyang hanapin bago pa mahuli ang lahat. At patuloy siyang naglakad. Sa malayo sa isang gusali. Sinundan ni na Bae Sunho at Oh Bayongjun si Yoo Ji-an. Sinabi ni Oh Bayongjun, "Hoy, pumasok siya sa gusaling yon, di ba?" Sinabi ni Bae Sunho, "Sinasabi ko sa'yo, pumasok siya. Bakit pa ba magkukumpulan ang mga zombie sa lugar na yon?" Sinabi ni Oh Bayongjun, "Hindi ba talaga siya screamer?" Sinabi ni Bae Sunho, "Hindi siya screamer, pero mukhang stalker. Kahit na, siguradong intelligent zombie yon." Sinabi ni Oh Bayongjun, "Buwisit ang sama nito. Bakit ang daming matitigas na zombie sa kapitbahayang ito?" Sinabi ni Bae Sunho, "Sa tingin ko may suot siyang shirt na may nakasulat na Lumina, siguro fan siya ng Lumina bago siya naging zombie, kaya instiktibo niyang hinahabol si Jaenim." Sinabi ni Oh Bayongjun, "Kaya nga sinabi ko na dapat maghintay tayo kay Jung Minjun imbes na umalis papuntang shelter. Ano bang pinagkaiba ng isang araw?" Sinabi ni Bae Sunho, "Hoy, desisyon ko ba yon? Kahit na, pababaan mo ang boses mo. Papasok ako." Habang nanginig at nalito si Oh Bayongjun. Pinagpawisan si Bae Sunho at sinabi, "Kung ikaw ay isang luminous, dapat isugal mo ang iyong buhay para protektahan si Jaenim. Iyon ang ginagawa ng tunay na fan ng Lumina ng isang luminous." Sinabi ni Oh Bayongjun, "Sige. Sasama ako. Kahit maging zombie ako, isusugal ko ang aking buhay." Sinabi ni Bae Sunho, "Kaya sa bilang ng 3, tatawid tayo, okay?" Sinabi ni Oh Bayongjun, "Hoy, pero ano ang plano? Ikaw ang mag-akay sa mga zombie, at ako ang papasok at ililigtas si Jaenim. Tama?" Biglang dumating si Jung Minjun at sinabi, "Mamamatay kayo sa ingay na ginagawa niyo sa labas, kayong mga biskwit." Nandyan ba talaga siya sa gusaling yon? Sinabi ni Bae Sunho, "Jung Minjun." Sinabi ni Oh Bayongjun, "Balik ka na." Sinabi ni Jung Minjun, "Wala nang oras. Nasa limit na rin ako, kailangan nating magmadali." Sinabi ni Bae Sunho, "Pero mag-ingat. Intelligent zombie yon, baka makilala ka at umatake." Sinabi ni Jung Minjun habang pula ang kanyang mga mata, "Ayos lang. Kung tama ang timing ng aking pag-atake, kaya ko siyang patayin ng isang suntok. Alam niyo ang pinakamahalagang skill na dapat i-unlock sa Rage C3, di ba?" Nanginig at pinagpawisan si Bae Sunho habang sinasabi, "Ikaw huwag mong sabihin na master mo na ang assassin." Sa ibang gusali. Sa loob ng gusali. Hinawakan ni Song Jae-hoo ang baba ni Hanyena at sinabi, "Ang paghahanap ng iyong kaibigan ng iyong Jung Minjun o ang pagpatay sa ina sa pamamagitan ng kasal na pumatay sa iyong ama, ikaw ang pumili kung alin ang uunahin." Habang pinagpapawisan at tinitigan ni Hanyena si Song Jae-hoo. Tahimik na tiningnan ni Song Jae-hoo si Hanyena. At tiningnan niya ang malayo at sinabi, "Naisip ko lang ang piraso ng papel na nakakabit sa drone." Sinabi ni Hanyena, "Ano kaya yon?" Habang tinitingnan ni Song Jae-hoo ang sirang drone. At kinuha niya ang papel. Habang tahimik na nanonood si Hanyena. Sinabi ni Hanyena, "Ang aking kaibigan." Habang tumigil si Song Jae-hoo. At lumingon siyang nalilito. Sinabi ni Hanyena, "Gustong-gusto ko talagang hanapin si Jung Minjun. Napakayaman ng aking pamilya simula nung bata pa ako, kaya kahit anong gusto ko, nakukuha ko. Ang aking itsura na walang makakapantay. Ang aking kumpiyansa na makakahalina kahit kanino. Ang mga bagay na gusto ko. Ang mga damit na gusto ko, kahit luxury goods o makeup, lahat mayroon ako. Hanggang sa nangyari ang zombie outbreak, naniniwala akong akin ang buong mundo. Pero ang aking kaibigan si Jung Minjun, iba siya. Nalaman ko lang ito pagkatapos mawala ang lahat. Ang tunay na kailangan ko hindi ang mga matingkad at mababaw na bagay na yon,
kundi ang pagiging tapat mula sa isang taong tulad ni Minjun na nakikita ang ako para sa kung sino talaga ako. Kaya kahit maging buhay ko ang kapalit, kailangan kong makita ulit si Jung Minjun. Habang umiti si Song Jae-hyo kay Hanyena. At sinabi niya, nakuha ko. Patuloy na binuksan ni Song Jae-hyo ang papel. At sinabi niyang nalilito, ha? Sa tingin ko dapat mong basahin ito. Habang nanginig at nalito si Hanyena. Habang inihahandog ni Song Jae-hyo ang papel. Nanginig si Hanyena. At sinabi niya, ito. Ang papel na isinulat ni Jung Minjun ay nagsabi, Hanyena, kang Haksyol. Kung ikaw o sinuman na kilala mo ang makakita nito, pakisulat kung buhay ka at ipadala ulit sa drone. Mula kay Emmy sa Chionho. Sinabi ni Hanyena, ito. Habang pumuputok ang mga luha sa kanyang mga mata. Habang sinabi niya, si Jung Minjun ang nagpadala nito. Sa ibang eksena sa Cat Cafe. Naglakad ang isang zombie at sinabi, Kag. Kuwak Bigla itong tumigil nang marinig ang ingay ng pagkakaluskos. Habang natatakot si Yo Jian, pinigilan niya ang kanyang hininga. Habang dahan-dahan at tahimik siyang humihinga. Bigla siyang nanginig sa kanyang buto habang pinagpapawisan ng malamig. Binuksan ng zombie ang kurtina at mumiti sa kanya at dahan-dahang sinabi, I love you, Jian. Bigla niyang hinawakan ang mga bukod-bukod ni Yo Jian. Habang sumisigaw siya, sinabi ng zombie, you, Jian. I love you. Scree. Sinabi ni Yo Jian, bitawan mo ako. Ngumiti ang zombie at sinabi, Mil aray white skin. You, Jian. Sinabi ni Jung Minjun, stalker ka na rin bago ka pa naging zombie, di ba? Tigilan mo na si Jian at lumayas ka na. Habang itinaas niya ang kanyang kutsilyo. At tinapos niya ang natitirang buhay ng zombie at tumalsik ang dugo sa pader. Bumagsak ang zombie sa sahig. Tiningnan ni Jung Minjun si Bae Sunho at sinabi, nahanap ko si Jian. Kamusta na ang kalagayan dyan? Sinabi ni Bae Sunho, nalinis ko na rin ang side na ito. Nakakandado ang pinto, kaya ligtas tayo sa ngayon. Nanginig si Jung Minjun at sinabi, Habang naalala niya si Yo Jian at lumingon siya kay Yo Jian. Habang lumingon din si Yo Jian kay Jung Minjun. Biglang hinawakan ni Jung Minjun ang malambot na balikat ni Yo Jian. Biglang bumuhos sa kanya ang mga alaala habang pinagpapawisan siya. Nung nasa elementary pa siya, umiyak siya sa playground nung masaktan ang kanyang tuhod at umiyak siya sa sahig. Hinawakan ng batang Jung Minjun ang malambot na balikat ni Yo Jian. Habang naalala niya si Jung Minjun na nag-aalala at nagsasabi, ayos ka lang ba, Jian? Biglang naalala ni Yo Jian si Jung Minjun habang tumigil ang kanyang puso. At sinabi niya, Minjun opa. Bigla niyang mahigpit na niyakap si Jung Minjun. Habang naramdaman ni Jung Minjun ang mainit na katawan ni Yo Jian na dumidikit sa kanya. Sa ibang eksena, habang pumuputok ang mga luha sa kanyang magagandang mga mata. At sinabi niya, sigurado ako na amoy ko ang amoy ni Minjun. Habang humihikbi. Tiningnan siya ni Song Jae-hyo nang nalilito. Inihulog ni Hanyena ang liham at sinabi sa kanyang sarili, sa aking buhay, hindi ko pa naramdaman ang ganito. Sinabi ni Hanyena nang hindi makapaniwala, may tao sa tabi ni Jung Minjun. Habang sinisikap ni Yo Jian ang sandali ng pagyakap kay Jung Minjun. Habang tahimik ang mga pasilyo. Sinabi ni Song Jae-hyo, ano ang ibig mong sabihin? Paano mo nalaman iyon? Sinabi ni Hanyena, may bahagyang amoy ng pulbos sa papel. Sinabi ni Song Jae-hyo, nalilito, pulbos. Sinabi ni Hanyena, at mas importante, ang sulat. Ang sulat ni Jung Minjun ay napakapangit, pero malinaw na sulat ng isang babae ito. Mukhang isinulat ito ng isang napakagandang babae. May tao talagang nasa tabi ni Jung Minjun na nagsulat nito para sa kanya. Kailangan nating tumawid sa iloghan at pumunta sa Chionho ngayon na. Habang tahimik na hindi maintindihan ni Song Jae-hyo kung paano nalaman ni Hanyena ito, at sinabi niya, ayos ka lang ba? Ang taong gusto mong paghigantihan ay nasa malapit lang. Ang iyong ina sa pamamagitan ng kasal na pumatay sa iyong tatay ay narito. Kung babalik ka ngayon, baka hindi ka na magkaroon ng isa pang pagkakataong mapanagot ang babaeng iyon. Habang tahimik si Hanyena at pumikit siya at sinabi niya, ang babaeng iyon ay hindi ang aking layunin. Sa halip na mag-aksaya ng oras sa nakaraan. Gusto kong habulin ang aking kinabukasan na hindi pa nararating.
Para sa akin, sa halip na paghihiganti na nakatali sa nakaraan, ang pagmumuhay ng isang bagong buhay ay mas mahalaga. Habang sinubukang alalahanin ni Song Jae-hoo ang kanyang nakababatang kapatid. Noong nakaraan, hinintay ni Song Jae-hoo ang kanyang kapatid na makalabas sa paaralan. Habang tumatakbo ang kanyang kapatid patungo sa kanya ng may galak at naglakad sila patungo sa kanyang motor. Sinabi ni Song Jae-hoo, tama. Kung ikukumpara sa paghihiganti, ang kinabukasan ay mas mahalaga. Tara. Tutulungan kitang hanapin si Jeong Minjon, ang lalaking matagal mo nang hinahanap. Habang nanginig si Han Ye-na, at sinabi niya, sigurado ka bang hindi na natin kailangang hulihin ang katakot-takot na presong tumakas? Sinabi ni Song Jae-hoo, hindi na mahalaga. Ganoon na lang siya sa akin. Kahit paano, ang drone na ipinadala ni Jeong Minjon ay bumagsak, kaya wala na kaming paraan para sumagot. Sinabi ni Han Ye-na, kaya ano ang gagawin natin? Sinabi ni Song Jae-hoo, kailangan lang nating tumawid sa Cheonho agad-agad. Sa Katkaf. Nanginig sa takot sina Bae Sunho at Oh Bayong-jun habang pinagpapawisan. Sinabi ni Bae Sunho nang nanginginig ang boses, Jeong Minjon. Ano ang ginagawa mo ngayon? Habang niyayakap ni Yoo Ji-an si Jung Minjon, lumingon si Jung Minjon sa kanila at sinabi, ha? You! Sinabi ni Oh Bayong-jun, tingnan mo ang manyak na ito. Paano mo hinawakan si Jean? Tumayo si Jung Minjon at sinabi, Hindi ganoon. Sinabi ni Bae Sunho, Ang manyak na ito ang tunay na stalker. Sinabi ni Oh Bayong-jun, patayin na natin ang manyak na ito. Habang pinagpapawisan si Yoo Ji-an at binuka ang kanyang bibig ng malaki, sinabi, Sa tingin ko may pagkakamali. Si Minjon o pa talaga. Muntik nang himatayin si Bae Sunho at sinabi ng nanginig, ano? Minjon opa. Sinabi ni Oh Bayong-jun, anak ng biskwit. Anong mga banta ang ginawa mo kay Jean? Sinubukan sumigaw ni Jung Minjon ngunit walang lumabas habang pinagpapawisan siya at patuloy na umiinit ang impeksyon at sinabi, Ano ang sinasabi nyo? Si Jean ay takot lang kaya niya sinabi iyon. Kakararanas lang niya ng malapit sa kamatayan. Lumingon si Jung Minjon kay Yoo Ji-an at sinabi, Tama. At kumindat siya nang nanginginig ang mata habang sinabi sa kanyang sarili, haha. Sumunod ka muna sa ngayon. Nanginig sa takot si Yoo Ji-an habang pinagpapawisan at sinabi, Si Minjon opa. Hindi, Minjon. Iniligtas niya ako at sobrang nanginig ako kaya hindi sinasadya. Umaasa akong hindi kayo na alarma. Sinabi ni Oh Bayong-jun, kung sinabi mo, Jean. Sinabi ni Bae Sunho, Sinabi ni Jung Minjon sa kanyang sarili, Will. Basta ipagpatuloy natin sa ngayon. Biglang may naramdaman si Jung Minjon na masama sa kanyang katawan. Habang yumuko at sinabi ng nasasaktan, Sinabi ni Oh Bayong-jun, Ayos ka lang ba, Jeong Minjon? Sinabi ni Jung Minjon, parang bumagsak ako anumang oras kung patuloy ko pang pipilitin ang sarili ko. Dapat magpahinga muna tayo bago tumuloy. Kahit na. Natuwa ako na ligtas ang lahat. Ilang sandali pagkatapos. Sinabi ni Bae Sunho, titingnan namin ang kalagayan sa labas, kaya magpahinga kayo. Sinabi ni Oh Bayong-jun, kung maaari, susubukan naming iparating sa manager na ligtas si Jean. Sinabi ni Jung Minjon, siguraduhin inyong hindi nyo pinipilit ang inyong sarili at mag-ingat. Habang naiwan sina Jung Minjon at Yoo Ji-an. Sinabi ni Jung Minjon, Will. Ang mga taong iyon seryoso. Napakapagod kapag kasama sila. Sinabi ni Yoo Ji-an, salamat, opa. Sa pagligtas sa akin. Sinabi ni Jung Minjon, Yenan. Magsalita ka na lang ng komportable tulad ng dati. Ahaha. Sinabi ni Yoo Ji-an, tagal na nating hindi nagkita. Kaya hihinto ko na ang paggalang, opa. Pero ayos ka lang ba? Kanina, ang mukha mo ay Sinabi ni Jung Minjon, sinasabi ko lang sa'yo dahil nahuli mo na ako Tagal na nung nahawa ako, ngunit sa kabutihang palad, immune ako. Kaya kapag nasa infected state ako, hindi ako inaatake ng mga zombie. Kaya kong kontrolin ang mga sintomas sa aking sarili hanggang sa isang punto, ngunit may limitasyon.
Kahit ayaw mong maniwala, nakita mo mismo. Kaya naniniwala akong tiwalaan mo ako. Sinabi ni Yujian, syempre. Tiwala ako sa'yo, opa. Habang umiti siya kay Jung Minjun, pinagpapawisan si Jung Minjun habang hindi niya makontrol ang pagkabilog ng kanyang mukha, at tahimik ang hangin at tiningnan nila ang coffee shop sa harap nila, at dahan-dahang lumipas ang oras. Sa labas sa construction vehicle access 30 metro ahead, nagmaneho ng jeep sina Ha Do-heon at Mr. Park. Sinabi ni Mr. Park, bumalik ka rin pala dito. Sinabi ni Ha Do-heon, kahit naglalakad siya bilang zombie, o tinapos na niya ang sarili at naging bangkay. Parang hindi ko kayang umalis ng tuluyan hanggat hindi ko nakikita ng sarili kong mga mata. At hindi mo alam. Baka Sinabi ni Mr. Park, siguradong patay na siya. Sabi mo na angatan siya. Sa container van. Tumingin-tingin sina Ha Do-heon at Mr. Park. Sinabi ni Ha Do-heon, wala akong nakikitang bangkay ni Hakcheol. Bigla siyang tumigil at nalilito, sinabi, Yanan. Habang nanginig siya at nakakita ng mga bangkay sa sahig. Sinabi ni Ha Do-heon, baka may tao dito. Maghanda para sa labanan. Sinabi ni Mr. Park, ano? Habang kinakarga ni Ha Do-heon ang kanyang baril. Pinagpawisan si Mr. Park at sinabi, Sarhento, wala namang bangkay dito dati, di ba? Sinabi ni Ha Do-heon, tama. Mukhang may dumating dito simula nung naghiwalay kami kay Hakcheol, habang sinisiyasat nila ang bangkay. Sinabi ni Ha Do-heon sa peres ng dalawa. Pareho sa mga taong dumating nung ilang araw na ang nakalilipas Ang grupo ng mga manyak na hindi nakikilala. Sinabi ni Mr. Park, sino ba talaga sila? Hindi ba kakaiba na parang dumadami ang mga taong tulad nila sa paligid ng Gonja Station? Kapag sinusubukan nating alamin ang kanilang pagkakakilanlan, nagpapakamatay sila. Siguradong kakaibang grupo sila. Umalis na tayo dito sa ngayon, Sarhento. Ang sugat ng bala sa iyong balikat ay hindi pa gumagaling Sinabi ni Ha Do-heon, ayos lang ako. Ang katotohanang patay ang mga taong ito. Ibig sabihin, malaki ang tsansa na ang sinumang narito ay hindi kaaway natin. Tingnan ang mga itaas na palapag ng gusali. At hanapin ang anumang bakas ni Hakcheol. Sinabi ni Mr. Park, naintindihan. Ilang sandali pagkatapos. Naglibot si Ha Do-heon sa construction site, at napansin niya ang isang bagay at sinabi, Gelen. Habang nakakita siya ng isang drum na may natitirang apoy sa kahoy, at tiningnan ang table saw na may sariwang dugo. Pinagpawisan si Ha Do-heon sa takot habang sinasabi, Kang Hakcheol. Huwag mong sabihin na ikaw Sa ground floor sa labas ng construction site. Bumaba si Mr. Park mula sa gusali at sinabi, wala ring tao sa itaas. Pero may mga palatandaan na may tumira dito ng ilang araw Sinabi ni Ha Do-heon, siya yon. Sinabi ni Mr. Park, nalilito, Sarhento. Sinabi ni Ha Do-heon, si Kang Hakcheol. Buhay pa siya. Sinabi ni Mr. Park, ano? Pero siguradong naangatan siya. Paano sa mundo Sinabi ni Ha Do-heon, mukhang pinutol niya ang kanyang braso. Nanginig si Mr. Park at sinabi, ano? Sinabi ni Ha Do-heon, naisip ko lang. Ang kagat ay nasa likod ng kanyang kamay. Depende sa lugar ng impeksyon, karaniwang tumatagal mula ilang minuto hanggang ilang oras Dapat pinutol niya bago kumalat ang impeksyon. Sinabi ni Mr. Park, posible ba yon? Sinabi ni Ha Do-heon, sigurado ako. Sa labas, pinagpapawisan si Kang Hakcheol habang dahan-dahang naglalakad sa kalye na may bagong bag. Sinabi ni Ha Do-heon, si Kang Hakcheol ay buhay. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod.